Huwag ka ngang masyadong madrama, Sofia. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw ka naming kasama sa Pasko. Sobrang pabigat ka sa lahat. Iyan mismo ang huling mga salitang binitawan ng sarili kong ina sa kabilang linya ng telepono. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Malamig na parang yelo bago niya marahas na ibinaba ang tawag, click. Ang tunog ng katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw. Sa isip ko, nakikita ko siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, siguradong ibinaba niya ang kanyang cellphone sa mamahaling marmol na lamesa sa kusina ng kapatid ko. Siguro bumuntong hininga pa siya. Yung buntong hininga ng isang taong nakaramdam ng ginhawa dahil natapos na ang isang istorbo. Nakikita ko ang kapatid kong si Angela na marahil ay nakaupo lang sa sofa, nag-i-scroll sa kanyang telepono na parang walang narinig. Baka tumingin lang siya kay nanay at sinabing, "Hay nako, si ate talaga, ang drama." At pagkatapos, sabay silang tatawa. Isang mahinang tawa na para lang sa kanilang dalawa. Ang tawa ng mga taong pakiramdam nila, sila ang panalo. Sila ang laging tama. Sila ang perpektong pamilya. At ako. Ako ang problema. Ako ang pabigat. Sa sandaling iyon, habang nakatitig ako sa kawalan, sa apat na sulok ng aking maliit na apartment, wala ni isang luhang pumatak mula sa mga mata ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako naghagis ng gamit. Sa katunayang isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa akin. Isang klase ng kapayapaan na nakukuha mo lang kapag wala ka ng pakialam. Kapag naubos na ang lahat ng dahilan para umasa. At pagkatapos, napangiti ako. Isang maliit, malamig na ngiti. Ang ngiti ng isang taong pagod ng maging mabait. Ako si Sofia, 32 anyos, isang accountant. At sa loob ng mahigit 10 taon, ako ang naging anino na sumusuporta sa kanila. Ako ang praktikal na anak. Ang breadwinner na hindi nila kinikilala. Ako ang nag-overtime gabi-gabi para lang may maipambayad sila sa mortgage ng bahay na tinitirhan nila. Ako ang nag-alaga sa tatay namin noong nagkasakit siya, nag-leave sa trabaho ng 3 linggo para magluto, maglinis at maghatid sa kanya sa ospital. Habang ang kapatid kong si Angela ay dumalaw lang ng 1 oras para mag-selfie at mag-post sa social media. Ako ang sumuko sa pangarap kong mag-aral ng fine arts dahil sabi nila, walang pera diyan. Pero sila din ang humingi sa akin ng daan-daang libo para punduhan ang sunod-sunod na bagsak na negosyo ni Angela. Yoga studio, retreat sa Siargao, lahat ng iyon galing sa pagod at puyat ko. Lahat ng sakripisyo ko para sa kanila ay obligasyon ko lang. Pero lahat ng kapritso ng kapatid ko ay tagumpay na dapat ipagdiwang. Ang hindi nila alam na habang sinasabi sa akin ng nanay ko na isa akong pabigat, ay nakatitig ako sa isang lumang Manila envelope na nakapatong sa lamesa ko. Isang envelope na naglalaman ng lahat. Ang resibo ng kanilang karma. Hindi nila alam na hawak ko na ang mga bank statement, ang mga legal na dokumento, ang kopya ng last will and testament ng lolo ko. At higit sa lahat, hawak ko na ang katotohanan tungkol sa 17 milyon at 500,000 piso, 775,000. Ang perang dapat ay sa akin. Ang perang ninakaw nila sa akin para ibigay sa kanilang paboritong anak. Oo, tinawag nila akong pabigat. Ang hindi nila alam, ako ang pundasyon ng peking palasyo nila. At malapit ko nang gibain ang lahat. Pero bago ang lahat ng iyan, bago ang mga abogado, ang mga kaso, at ang mga resibo, nagsimula ang lahat sa isang simpleng kasinungalingan. Nagsimula ang lahat sa isang text message noong mismong araw ng Pasko. Sofia, lahat tayo sa bahay lang muna dahil sa super typhoon. Cancelled ang Noche Buena. Mag-ingat ka. Iyan ang text na natanggap ko mula kay nanay nung umaga bago magpasko. Napatitig ako sa screen ng telepono ko. Ramdam ko ang pagkadismaya na unti-unting pumupuno sa dibdib ko. Pero, naintindihan ko naman. O mas tamang sabihin, pinili kong intindihin. Delikado naman talaga ang mga bagyo sa Pilipinas. Lalo na ang mga super typhoon. Ang kaligtasan ng lahat ang pinakamahalaga. Ilang linggo ko ring pinaghandaan ang Paskong iyon. Si Angela kasi ang magho-host sa bago niyang bahay at kahit paano,
Umasa ako na ito na ang pagkakataon para maging mas malapit ulit kami. Nag-alok pa nga akong tumulong sa paghahanda, pero sabi niya, "Ako na ate, gusto ko maging perpekto." Kaya nang matanggap ko ang text ni nanay, tinanggap ko na lang. Siguro, hindi pa ito ang tamang panahon. Kaya naman inihanda ko ang sarili ko para sa isang tahimik na araw mag-isa. Nagtimpla ako ng mainit na tsokolate. Nagsalang ako ng mga lumang pamas kong pelikula. Sinubukan kong maging positibo kahit na ang totoo, nararamdaman ko ang lungkot na gumagapang sa bawat sulok ng apartment ko. Ang Pasko ay para sa pamilya. At sa araw na yon pakiramdam ko wala ako noon. Pero ang hindi ko alam, ang simpleng text na yon, ang kasinungalingan tungkol sa isang bagyong hindi naman umiral. Iyon pala ang magiging simula ng lahat. Ang unang hibla na kapag hinila mo, ay magbubunyag sa mga tao ng panloloko, kasakiman, at pagtataksil na magpapabago sa buhay ko, magpakailanman. Kung naramdaman mo na kahit minsan na parang dayuhan ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share mo ang video na to. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang kwento mo. Ngayon, ituloy natin ang nangyari nang buksan ko ang aking Instagram, bandang 3:00 na ng hapon. Tahimik ang buong apartment ko. Tanging ang tunog lang mula sa pinapanood kong luma at medyo gasgas ng pamaskong pelikula ang maririnig. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsokolate at pilit kong nililibang ang sarili ko. Naisip ko, siguro ayos na rin ito. Isang Paskong payapa, malayo sa ingay at sa mga mapanuring mata ng aking mga kamag-anak. Sinubukan kong paniwalain ang sarili ko na mas maswerte pa nga ako. Walang stress, walang paghahanda. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng kalungkutan. Pasko pa rin at mag-isa ako. Para maibsan ang pagkabagot, kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang mag-scroll sa Instagram. Wala lang. Pampalipas oras lang. Tinitingnan ko ang mga masasayang litrato ng aking mga kaibigan kasama ang kani-kanilang pamilya, mga puno ng regalo, mga mesang puno ng pagkain. Bahagya akong napangiti para sa kanila. At pagkatapos, biglang tumigil ang paghinga ko. Huminto ang pag-scroll ng daliri ko. Huminto ang lahat. Naroon. Isang sariwang post. Ilang minuto pa lang ang nakalipas mula sa pinsan kong si Bea. Isang group picture. Isang napakasayang group picture. At ang caption, parang kutsilyong tumusok sa puso ko. Perfect family Christmas sa bahay ni Angela, so blessed na magkakasama lahat, and family traditions, Noche Buena, Paskong Pinoy. Sa litrato nakita ko ang lahat sila. Si nanay nakangiti habang inaayos ang paborito niyang leche flan sa mesa. Si tatay, buong pagmamalaking hinihiwa ang isang malaking lechon. Ang mga tita at tito ko, tumatawa habang nag-iinuman ng wine. Ang mga pinsan ko, abala sa pagkuha ng mga selfie. Maging ang lola ko na laging sinasabi na nahihirapan ng bumiyahe, nandoon, masayang-masaya. At sa gitna ng lahat, ang kapatid kong si Angela, ang reyna ng selebrasyon, nakangiti na parang nanalo sa loto. Lahat sila ay nakasuot ng kanilang mga pamaskong damit, pula at berde, na halatang halata na pinagplanuhan. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tawa, lahat ay totoo. At sa likuran nila, mula sa malaking salaming bintana ni Angela, kitang-kita ko ang kalangitan. Maliwanag, maaraw, walang kahit isang patak ng ulan, walang kahit anong senyales ng super typhoon, walang bagyo. Hindi kailanman nagkaroon, nanginginig ang mga kamay ko. Dahan-dahan kong ni-scroll ang iba pang mga litrato sa post ni Bea. May isang litrato kung saan binubuksan ng mga pamangkin ko ang kanilang mga regalong nakapangalan sa kanila mula kina Ninang Angela at Tito. May isa pang kuha kung saan nagkakantahan sila sa karaoke, hawak ni tatay ang mikropono. Bawat litrato, bawat ngiti ay isang sampal sa akin. Ang dahilan tungkol sa bagyo ay hindi lang isang simpleng palusot. Ito ay isang detalyadong kasinungalingan. Isang plano na binuo nila ng sama-sama para lang hindi ako makasama, para iwanan ako, para iparamdam sa akin na hindi ako kabilang. Sa sandaling iyon, parang nasusuka ako. Ang tsokolating iniinom ko kanina
ay parang naging lason sa sikmura ko. Ang lahat ng mga pagkakataon sa nakaraan na sinabi nilang kanselado ang mga lakad, ang mga biglaang family outing na nabalitaan ko na lang, lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Gaano nakatagal? Gaano nakatagal nila itong ginagawa sa likod ko? Ang sakit. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Hindi ito tungkol sa isang handaan lang. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang sarili kong pamilya ay kayang-kaya akong itapon na parang basura. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi ako kaagad bumangon. Nanatili lang akong nakaupo sa gilid ng aking kama, hawak pa rin ang teleponong ngayon ay parang wala ng buhay. Sa katahimikan ng aking kwarto, biglang bumuhos ang lahat ng alaala. Mga alaala na matagal ko nang sinubukang ibaon sa limot, mga alaala na pilit kong binigyan ng ibang kahulugan para lang hindi ako masaktan. Ngayon, lahat ng iyon ay bumabalik na parang isang malakas na alon at sa pagkakataong ito, hindi ko na kayang takasan ang katotohanan. Nakita ko ang sarili ko bilang isang batang babae, laging nagsisikap na makuha ang atensyon ng aking mga magulang. Ako ang laging may matataas na grado, ang laging tumutulong kay nanay sa gawaing bahay, ang mabait na anak. Samantala, ang kapatid kong si Angela, siya ang laging bida. Kahit anong gawin niya, kahit gaano pa karaming sakit ng ulo ang ibigay niya, siya pa rin ang kanilang prinsesa. Nung nagde-drop out siya sa kolehiyo para maging isang yoga instructor, ang sabi nila, ang tapang talaga ni Angela, sinusunod niya ang puso niya. Pero noong ako ang nagsabi na gusto kong mag-aral ng fine arts, ang sabi nila sa akin, Sofia, maging practical ka. Walang pera dyan, mag-accountancy ka na lang. At bilang masunuring anak, sumunod ako. Isinuko ko ang pangarap ko para sa kanila. Naalala ko noong 3 taon na ang nakalipas nang kailanganin ni tatay ng operasyon sa puso. Walang pag-aalinlangan, nag-file ako ng leave sa trabaho ng 3 linggo. 3 linggo. Ako ang nag-asikaso sa lahat. Ang pagluluto ng pagkain niya, ang paglilinis ng bahay, ang pagmamaneho sa kanya papunta at pabalik sa ospital para sa kanyang mga check-up. Ako ang nagbabantay sa gabi para siguraduhing naiinom niya ang kanyang mga gamot sa tamang oras. Pagod na pagod ako noon pero hindi ako nagreklamo dahil pamilya ko sila, dahil mahal ko sila. Sa loob ng 3 linggong iyon, si Angela ay dumalaw, minsan, 1 beses lang. Nagstay siya ng halos 1 oras, kumuha ng napakaraming selfie kasama ang nakahiga naming ama na may caption na praying for my dearest papa. We're all here for you. At pagkatapos, nagpaalam na siya. Mayroon daw siyang mahalagang yoga retreat sa Siargao na hindi niya pwedeng palampasin. Pero sa mga kwento ng aming mga magulang sa aming mga kamag-anak, ang laging lumalabas na bayani ay si Angela. Si Angela ang sumusuportang anak habang ako. Ako ay ginagawa lang ang dapat bilang anak. Parang walang halaga ang sakripisyo ko, parang obligasyon ko lang iyon. At hindi lang sila. Maging ang aming mga kamag-anak, ang mga tita at tito ko ay ganun din. Sa bawat family gathering na naisama ako, laging bukambipik ang free spirit ni Angela. Ikaw, Sofia, sabi ng isang tita ko minsan, kailan ka ba matututong mag-enjoy sa buhay? Masyado kang seryoso. Ang mga promotion ko sa trabaho ay tinatawag nilang boring. Pero ang mga biyahe ni Angela sa iba't ibang bansa, na pinunduhan ng perang hindi ko alam kung saan nanggagaling, ay laging kinukwento ng may paghanga. Paulit-ulit, taon-taon, iyon at iyon ang naririnig ko. Tinanggap ko na lang. Sinasabi ko sa sarili ko na siguro hindi lang talaga nila ako naiintindihan. Pero ngayon malinaw na ang lahat. Hindi sa hindi nila ako naiintindihan. Ang totoo, ayaw nila akong intindihin. Dahil sa kanilang perpektong pamilya, mayroon ng bida. At sa kwento nila, ako ang kontrabida, ang pabigat, ang problema. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iyak at pagmumuni-muni, may nagbago sa akin. Ang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng galit. Isang malamig at matalas na galit, tapos na ang pagiging biktima, tapos na ang pagiging tahimik. Kung ako ang problema sa tingin nila, ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng problemang ito.
Umupo ako sa harap ng aking laptop, binuksan ang aking email at nagsimulang mag-type. Ang mga daliri ko ay parang may sariling isip, mabilis na gumagalaw sa keyboard habang ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim ay bumubuhos na parang baha. Nagsimula ako sa isang simpleng linya para sa aking minamahal na pamilya. Ang sarkasmo ay tumutulo mula sa bawat letra. Ikinuwento ko ang lahat. Ikinuwento ko ang tungkol sa text message ng nanay ko, ang kasinungalingan tungkol sa super typhoon, at kung paano ko nalaman ang katotohanan sa pamamagitan ng Instagram. Para hindi nila masabi na nag-iimbento ako, inattach ko ang lahat ng ebidensya, ang screenshot ng text ni nanay, ang mga litrato mula sa post ni Bea na nagpapakita ng kanilang masayang selebrasyon, ang mga ngiti nila, ang lechon, ang maaraw na kalangitan, lahat. Hindi nyo lang ako iniwan sa isang handaan, isinulat ko. Bumuo kayo ng isang detalyadong kasinungalingan para lang iparamdam sa akin na mag-isa ako sa Pasko. Nakipagsabwatan kayo sa isa't isa para saktan ako. Tinapos ko ang email sa isang tanong na alam kong hindi nila sasagutin ng totoo. Bakit? Bago pa ako magdalawang isip, bago pa ako panghinaan ng loob, pinindot ko ang send. Ipinadala ko ito sa kanilang lahat. Kay nanay, kay tatay, kay Angela, sa mga tita, tito at mga pinsan ko na nandoon sa litrato. At pagkatapos, hinintay ko ang pagsabog. Hindi naman ako nabigo. Halos kaagad-agad nagsimulang mag-vibrate ang telepono ko. Sunod-sunod na email at text messages ang pumasok. Ang tita Mariko ang unang sumagot. Nakalimutan daw nilang sabihin sa akin na nagbago ang plano. Isang simpleng pagkakamali lang daw. Ang tito Robert ko naman, nagsuggest na baka nag-overreact lang ako sa isang maliit na bagay. Ang pinsan kong si Bea, na siyang nag-post ng mga litrato, ay biglang binura ang kanyang post at nag-message sa akin. Sinasabing gumagawa lang daw ako ng unnecessary drama. Pero ang pinakamatindi ay ang mga sagot mula sa pinakamalapit sa akin. Si Angela ay nagpadala ng isang napakahabang email. Isang email na puno ng condescending na mga salita tungkol sa kung paano ako hindi naman talaga nag-effort sa mga family event at kung paano ko laging ginagawang awkward ang lahat. Sinabi pa niya na may lakas ng loob na ang pag-iwan sa akin ay para na rin daw sa kapakanan ko. Dahil halata naman daw na hindi ako nag-e-enjoy sa mga pagtitipon. At pagkatapos, dumating ang sagot mula sa aking mga magulang. Sa halip na humingi ng tawad, sila pa ang nagalit. Sinimulan ni nanay na tawagan ang aming mga mutual na kaibigan at kamag-anak, ikinakalat ang kwento na ako ay nagkakaroon ng mental breakdown. Si tatay naman ay nagpadala ng isang maikli, ngunit matigas na email tungkol sa pagrespeto sa privacy ng pamilya at kung paano ay hindi dapat inilalabas ang maduming damit sa publiko. Ang huling pako sa kabaong ay isang text mula kay Angela. Sinira mo na ang lahat, umiiyak si nanay, galit ang lahat, at lahat ng ito ay dahil sayo. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw ka namin sa Pasko. Parang nabuhay ako sa isang baliktad na mundo. Sila ang nanloko, sila ang nagsinungaling, pero sa huli, ako ang naging kontrabida. Habang lalo kong ipinaglalaban ang sarili ko, lalo nilang binabaluktot ang kwento. At doon ko natanto, hindi na ito kayang ayusin pa. Kailangan ko ng lumaban. Sa gitna ng kaguluhan, habang patuloy ang pag-atake sa akin ng sarili kong pamilya sa social media at sa mga group chat, isang hindi inaasahang mensahe ang natanggap ko. Galing ito kay Tita Elena. Si Tita Elena ay isang matagal ng kaibigan ng pamilya, isang accountant din na siyang humawak ng mga pinansyal na usapin ng aking mga magulang bago siya nagretiro ilang taon na ang nakalipas. Malapit siya sa akin noong bata pa ako, pero unti-unti kaming nagkalayo nang maging abala na kami sa aming mga buhay. Ang mensahe niya ay maikli lang. Sofia, nakikita ko ang mga nangyayari. May isang bagay na kailangan mong malaman. Pwede ba tayong magkita? Isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ko. Pumayag ako kaagad. Nagkita kami sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang bayan, malayo sa mga lugar na madalas naming puntahan. Pagdating ko, naroon na siya, nakaupo sa isang sulok.
Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Sa harap niya ay isang tasa ng kape at isang luma, makapal na Manila envelope. "Salamat sa pagdating, Sofia," sabi niya. At ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. Matagal ko nang dinadala ang bigat nito, pagpapatuloy niya, habang dahan-dahan niyang itinutulak ang envelope sa ibabaw ng mesa papunta sa akin. "Pinangako ko sa tatay mo na ililihim ko ito, pero pagkatapos kong makita kung paano kanila tratuhin ngayon, hindi ko na kayang manahimik pa." Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ko ang envelope. Mabigat ito. Pagbukas ko, ang laman nito ay mga bank statement, mga legal na dokumento, at mga papeles na may petsa pa, 15 taon na ang nakalipas. Nagsimula akong magbasa. Ang mga numero at mga teknikal na salita na dati ay trabaho ko lang, ngayon ay parang mga salitang isinulat sa ibang lengguwahe. Hindi ko maintindihan. O mas tamang sabihin, ayaw kong maintindihan. Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumilinaw ang lahat. At ang katotohanang nabubuo sa harap ko ay mas masahol pa sa kahit anong bangungot. Ayon sa mga dokumento, ang lolo ko, ang tatay ni tatay, ay nag-iwan ng isang malaking mana. Isang mana na partikular na nakapangalan sa akin, para sa aking edukasyon at sa aking kinabukasan. Ang halaga, halos 17,500,000 piso. Para akong sinampal. Hindi, para akong nasagasaan ng isang 10-wheeler truck. Biglang nagfo-flashback sa isip ko ang lahat. Ang mga taon na nagtrabaho ako ng 2 trabaho para lang mabayaran ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Ang student loans na hanggang ngayon ay binabayaran ko pa rin. Ang mga pagkakataon na tumulong ako sa kanila para sa kanilang mortgage. Ang lahat ng sakripisyo ko habang sila pala ay nakaupo sa isang bundok ng pera na para sa akin. "Mayroon pa," sabi ni Tita Elena, at ang boses niya ay puno ng awa. "May mga ari-arian din ng lolo mo, mga lupa, na dapat ay paghahatian ninyong dalawa ni Angela. Ibinenta lahat iyon ng mga magulang mo. Ginamit nila ang isang special power of attorney na pinirmahan mo nung 18 ka. Naalala ko iyon. Isang araw, pinapirma nila ako ng isang tumpok ng mga papeles. Sabi nila, para daw iyon sa mga emergency medical decisions, para kung sakaling maaksidente ako, mayroon silang karapatang magdesisyon para sa akin. Bilang isang bata na puno ng tiwala, pumirma ako ng hindi nagbabasa. Ang dokumentong iyon pala ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan para nakawin ang lahat ng dapat ay sa akin. Ang mga yoga studio ni Angela, ang mga biyahe niya sa Bali at Siargao, ang mamahalin niyang bahay, lahat iyon ay pinunduhan ng pera ko, ng mana ko. Habang ako ang totoong may-ari ng pera, ay abala sa pagtulong sa kanila. Ang sakit ay parang laso na kumakalat sa buong katawan ko. Ito na ang sukdulan. Ito na ang katapusan ng pagiging mabait kong si Sofia. Umuwi ako mula sa coffee shop na yon na parang ibang tao. Ang Sofia na puno ng kalungkutan at galit ay nawala na. Ang pumalit ay isang babaeng may yelo sa kanyang mga ugat. Isang babaeng may isang layunin lang. Ang makuha ang hustisya. Ang mga dokumento mula kay Tita Elena ay nakalatag sa aking dining table na parang mga piraso ng isang puzzle. At bilang isang accountant na may karanasan sa pag-trace ng mga financial fraud, ako ang perpektong tao para buuin ang puzzle na ito. Isinara ko ang aking social media, hindi ko na pinansin ang mga text at tawag. Sa loob ng 1 linggo, ikinulong ko ang sarili ko sa aking apartment. Ang tanging kasama ko lang ay ang aking laptop, isang calculator at mga bundok ng kape. Sinimulan kong suriin ang bawat dokumento, bawat bank statement, bawat transfer slip. Sinundan ko ang daloy ng pera mula sa trust fund na ipinangalan sa akin, papunta sa isang serye ng mga dummy account at sa huli, papunta sa mga personal at business account ni Angela. Bawat transaction, bawat petsa, bawat halaga, lahat ay itinala ko sa isang spreadsheet. Ang kanilang ginawa ay hindi lang basta pagnanakaw. Ito ay isang sopistikado at kalkuladong krimen na binuo nila sa loob ng mahigit 1 dekada. Ginamit nila ang aking tiwala
at ang aking pagmamahal laban sa akin. Habang mas lumalalim ang aking investigasyon, mas marami akong natutuklasan. Nakita ko ang mga kopya ng mga pekeng dokumento na ginamit nila para ibenta ang mga lupa na dapat ay sa akin. Nakita ko ang mga transfer na may label na business investment for Angela na direktang kinuha mula sa aking inheritance. Nakita ko rin ang mga maliliit na withdrawal na ginagawa nila buwan-buwan para siguro sa kanilang mga personal na gastos na umaasang hindi ko mapapansin. Ang bawat numero na nakikita ko ay parang isang sampal sa aking pagkatao. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nagpapatibay sa aking determinasyon. Hindi na ito tungkol sa nasirang Pasko. Hindi na rin ito tungkol lang sa pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ito ay tungkol sa mga tao ng panloloko at pag-abuso. Ito ay tungkol sa pagbawi sa buhay na ninakaw nila sa akin. Nang makumpleto ko na ang lahat ng ebidensya, ang susunod kong ginawa ay humanap ng pinakamahusay na abogado sa syudad na dalubhasa sa state fraud. Natagpuan ko si Attorney Sarah Chen, isang babaeng kilala sa kanyang pagiging matapang at walang inaatrasan. Sa aming unang pag-uusap, inilatag ko sa kanya ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga spreadsheet, ang buong kwento. Habang nagsasalita ako, walang emosyon ang makikita sa mukha ni Attorney Chen. Taimtim lang siyang nakikinig at sinusuri ang bawat papel. Pagkatapos kong magsalita, tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Miss Sofia, sabi niya, at ang boses niya ay kalmado ngunit matatag. This is not just a simple case. This is a slam dunk. Ipinakita niya sa akin ang mga posibleng kasong kriminal na maaari naming isampa: estafa, falsification of public documents, qualified theft. Mga kasong may kaakibat na mahabang taon ng pagkakakulong. Tinanong niya ako kung gusto kong ituloy. Sa isang saglit, nag-isip ako. Pamilya ko pa rin sila. Pero mabilis na nawala ang pag-aalinlangan na yon. Sila ang unang tumalikod sa akin. Bago ko sinagot ang tanong ng aking abogado, mayroon lang akong isang hiling. Attorney, sabi ko, bigyan natin sila ng isang huling pagkakataon para itama ang lahat. Nagplano kami, isang plano na maglalagay sa kanila sa isang sitwasyon kung saan wala silang ibang pagpipilian kundi harapin ang kanilang mga kasalanan. Nagpadala ako ng isang maikli at formal na email sa aking mga magulang at kay Angela. Hinihiling ko ang isang family meeting para resolbahin ang aming mga hindi pagkakaunawaan. Tulad ng inaasahan ko, mabilis silang pumayag. Sigurado akong iniisip nila na sa wakas ay sumuko na ako. Siguro iniisip nila na hihingi ako ng tawad at handa na akong bumalik sa pagiging sunod-sunuran. Nagkasundo kami na magkita sa aking apartment sa darating na Sabado. Ang pagpili sa aking teritoryo ay sinadya. Gusto kong ako ang may kontrol sa sitwasyon. Noong umaga ng Sabado, inihanda ko ang lahat. Inayos ko ang 3 folder sa aking dining table, isang folder para kay nanay, isang folder para kay tatay, at isang folder para kay Angela. Sa loob ng bawat folder ay isang kumpletong kopya ng lahat ng ebidensya na nakalap ko. Ang mga bank statement, ang mga deed of sale, ang mga fraudulent na dokumento. At sa ibabaw ng lahat, isang sulat mula kay Attorney Chen. Nakasaad sa sulat ang dalawa nilang pagpipilian. Una, ilipat ang lahat ng natitirang pondo pabalik sa aking account kasama ang interes at pumirma sa isang notarized confession na nagdedetalye ng lahat ng kanilang ginawa. O pangalawa, haharapin nila ang isang serye ng mga kasong kriminal na isasampa ko laban sa kanila. Dumating sila sa aking apartment na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Mga ngiting mapagmataas at nag-aabang ng aking pagsuko. Si nanay pa ang unang nagsalita. Sofia, anak, mabuti naman at natauhan ka na, sabi niya, habang papalapit para sana yakapin ako. Ngunit bago pa siya makalapit, itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Umupo kayo, sabi ko, at ang boses ko ay walang emosyon. Nagulat sila sa lamig ng aking pakikitungo, pero sumunod din sila. Umupo sila sa paligid ng aking dining table, walang nagsalita. Dahan-dahan,
Itinulak ko ang mga folder papunta sa kanila isa-isa. Bago pa may magsalita ng kahit ano, sabi ko, iminumungkahi kong basahin niyo muna ang mga iyan. Ang pagkalito sa kanilang mga mukha ay dahan-dahang napalitan ng takot habang binubuklat nila ang mga pahina. Nakita ko kung paano unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni tatay. Nakita ko kung paano nagsimulang manginig ang mga kamay ni Angela. Si nanay naman, sinubukang panatilihin ang kanyang composure. Ano ito, kalokohan, sabi niya. Sinusubukang tumawa, pero ang tawa niya ay tunog basag. Binablackmail mo ba ang sarili mong pamilya? Blackmail? Malamig akong tumawa. Hindi. Binibigyan ko kayo ng pagpipilian. Isang pagkakataon para itama ang mali. Isang pagkakataon na hindi niyo ibinigay sa akin. Sinubukan ni tatay na magdahilan. Wala kang karapatan. Ako ang walang karapatan. Pinutol ko siya at sa unang pagkakataon tumaas ang boses ko. Kayo ang walang karapatan. Ninakawan niyo ako sa loob ng maraming taon habang pinapanood niyo akong maghirap. Ginamit niyo ang tiwala ko para ibenta ang mga ari-arian na dapat ay sa akin. Pinunduhan niyo ang buhay ng paborito niyong anak gamit ang perang ninakaw niyo sa akin. Biglang humatgulgol si Angela. Hindi ko alam. Sabi nila galing sa savings nila yung pera. Huwag kang magsinungaling, sigaw ko. Direkta sa mga account mo pumasok ang pera. Alam mo ang lahat. Sinubukan ni nanay ang huli niyang alas. Ang emosyonal na blackmail. Isipin mo kung ano ang magiging epekto nito sa pamilya natin. Anong sasabihin ng mga tao? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Dapat inisip niyo yan bago kayo nagnakaw ng milyon-milyong piso mula sa sarili niyong anak, sagot ko. Mayroon kayong 48 oras para magdesisyon. 48 oras. Pagkatapos niyan, abogado ko na ang kakausap sa inyo. Tumayo na ako. Tapos na ang usapan. Umalis sila sa aking apartment na parang mga basang sisiw. Ang yabang at kumpiyansa na dala nila kanina ay ganap na nawala, napalitan ng purong takot. Halos kaladkarin ni tatay si nanay at ang humahagulgol na si Angela palabas ng pinto. Sa loob ng ilang oras sumabog ang family group chat. Mga mensahe mula sa mga tita at tito ko na halatang sinulsulan na ng aking mga magulang na nagsasabing ako ay isang walang utang na loob at sinungaling. Hindi ko na sila pinansin. Nanatili akong kalmado. Alam kong nasa panig ko ang katotohanan at ang ebidensya. Tinawagan ko si Attorney Chen. Nasa kanila na ang bola ngayon, sabi ko sa kanya. Pero may kutob ako na hindi sila gagawa ng tamang desisyon. At tama nga ako. Ang sumunod na 48 oras ay isang desperadong pagtatangka mula sa kanilang panig na magtago at maglinis ng kanilang mga kalat. Pinili nila ang kanilang pride kaysa sa katapatan. Hindi sila pumirma sa confession, hindi sila nag-ayos ng anumang transfer. Sa halip, sinubukan nilang sirain ang ebidensya. Nag-close sila ng mga bank account, nag-shred ng mga dokumento, at sinubukan pa nilang pilitin si Tita Elena na bawiin ang kanyang testimonya. Ang hindi nila alam, huli na ang lahat. Ang bawat piraso ng ebidensya na ibinigay ko sa kanila ay mayroon akong backup. At bago pa man matapos ang deadline, naisumiti ko na ang lahat sa mga awtoridad. Noong umaga pagkatapos ng 48-hour deadline, habang iniisip nilang nanalo sila sa kanilang pagmamatigas, formal na akong nagsampa ng kaso. Hindi na nila ito inaasahan. Akala nila, pananakot ko lang ang lahat. Pagdating ng hapon, nagsimula ng gumuho ang kanilang mundo. Nanonood ako mula sa aking opisina. Nang lumabas ang balita, dumating ang mga pulis sa opisina ni tatay, dalang isang search warrant at warrant of arrest. Ineskortan siya palabas ng gusali na nakaposas sa harap ng lahat ng kanyang mga empleyado. Ang mamahaling yoga studio ni Angela na ipinundar gamit ang pera ko ay agad na isinara at kinuha ng mga awtoridad bilang isang asset na nakuha mula sa mga ilegal na gawain. At si nanay, ang aking nanay, na laging nagmamalinis at nagpapanatili ng isang perpektong imahe sa lipunan, siya ay inaresto sa gitna ng isa sa kanyang mga charity committee meeting sa harap ng lahat ng kanyang mga amiga. Ang family group chat ay sumabog ulit pero sa pagkakataong ito iba na ang tono. Ang mga kamag-anak na dati ay mabilis na humusga sa akin ay biglang natahimik.
Ang mga ebidensya ay nagsimula ng lumabas sa publiko. Ang lokal na pahayagan ay naglabas ng isang front page story. Prominenteng pamilya sangkot sa milyon-milyong pisong estate fraud. Ang lahat ng kanilang mga taon ng pagpapanggap, ang lahat ng kanilang pagsisikap na magmukhang perpekto at respetado, lahat ay naglaho sa isang iglap. Ang kanilang mga pangalan ay nabahiran ng dumi na hinding-hindi na nila malilinis pa. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap ako ng isang text mula kay Tita Elena. Ginawa mo ang tama, sabi niya. Ipagmamalaki ka ng lolo mo. Sa sandaling iyon, alam kong tama siya. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya. Habang pinapanood ko ang kanilang maingat na itinayong mundo ng kasinungalingan na gumuho, wala akong naramdamang saya. Tanging isang malalim na pakiramdam ng ginhawa. Ang katotohanan ay lumabas na. At sa wakas, ako ay malaya na. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang lahat. Ngayon, nakaupo ako sa sala ng aking bagong bahay sa Denver, Colorado, pinapanood ang dahan-dahang pagbagsak ng niyebe sa labas ng aking bintana. Isang tanawing napakalayo sa maingay at magulong Pilipinas na iniwan ko. Ang kaso ay natapos na ilang buwan na ang nakalipas. Para maiwasan ang isang mahaba at kahiyahiyang public trial, parehong umamin sa kasalanan ng aking ama at ina. Pumayag sila sa isang plea deal kung saan kailangan nilang bayaran ang lahat ng perang ninakaw nila sa akin kasama ang danyos. Ang kanilang mga reputasyon ay ganap na nasira. Ang kanilang mga kaibigan ay lumayo. Ang kanilang perpektong mundo ay naging isang maliit na kulungan ng kahihiyan. Ang yoga empire ni Angela ay tuluyan ng bumagsak at sa huli, napilitan siyang kumuha ng isang totoong trabaho bilang isang receptionist sa isang maliit na klinika. Ang perpektong imahe ng pamilya na pinaghirapan nilang itayo ay wala na, naging abo na lang. Marami sa aming mga kamag-anak, ang mga taong dating nagtatanggol sa kanila at humuhusga sa akin ay tumigil na sa pakikipag-usap sa akin. Sa simula, may kaunting kirot. Pero habang tumatagal, natanto ko na hindi ko sila namimiss. Ang kanilang pagmamahal ay nakakondisyon sa katahimikan at pagsunod. Sa halip, nakabuo ako ng isang bago at totoong support system. Mga tunay na kaibigan na nagpapahalaga sa katapatan kaysa sa pagpapanggap. Mga kasamahan sa trabaho na humahanga sa aking dedikasyon. At mayroon ding ilang malalayong pinsan na naglakas loob na mag-reach out sa akin para humingi ng tawad sa kanilang naging pag-uugali. Dumalaw sa akin si Tita Elena noong nakaraang linggo. Habang nagkakape kami, may inabot siya sa aking isang lumang photo album na natagpuan niya habang naglilinis ng kanyang mga gamit. Sa loob, may mga litrato ng lolo ko at ako noong bata pa ako. Mga sandali na halos nakalimutan ko na. Sa isang litrato, tinuturuan niya akong mangisda at pareho kaming tumatawa. Lagi niyang sinasabi na ikaw ang matatag, sabi sa akin ni Tita Elena habang nakatitig kami sa litrato. Alam niyang paborito nila si Angela, pero naniniwala siyang malalampasan mo ang lahat. Naniniwala siyang kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Hinawakan ko ang lumang litrato at naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Sinubukan niyang protektahan ang aking kinabukasan sa pamamagitan ng mana na iyon. At bagamat inabot ng maraming taon at maraming sakit, ang kanyang huling regalo ay nagbigay sa akin ng isang hinawakan ko ang lumang litrato at naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng pasasalamat. Sinubukan ng lolo kong protektahan ang aking kinabukasan sa pamamagitan ng mana na iyon. At bagamat inabot ng maraming taon at maraming sakit, ang kanyang huling regalo ay nagbigay sa akin ng isang bagay na higit pa sa pera. Ibinigay nito sa akin ang katotohanan. Ibinigay nito sa akin ang lakas ng loob na manindigan para sa aking sarili. At higit sa lahat, ibinigay nito sa akin ang kalayaan. Ang kalayaan na bumuo ng isang buhay na tunay na sa akin. Isang buhay na nakabatay sa katapatan at paggalang, hindi sa kasinungalingan at pagpapanggap. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana,
Sa puting kumot ng niyebe na bumabalot sa lahat, napangiti ako. Dito, sa bagong buhay na ito na libu-libong milya, ang layo mula sa nakaraan ko, sa wakas ay natagpuan ko ang kapayapaan. Ang pera ay naibalik na sa akin, oo. Ngunit ang tunay na yaman na nakuha ko ay hindi nabibilang. Ito ang katahimikan ng umaga kapag umiinom ako ng kape. Ito ang respeto mula sa aking mga bagong kaibigan na nakakakilala sa tunay na ako. Ito ang kaligayahan na magtrabaho sa isang kumpanyang nagpapahalaga sa aking kakayahan. Hindi na ako ang naiiba. Hindi na ako ang pabigat. Dito, ako lang si Sofia. At iyon ay sapat na. Narinig ko na si Angela ay nagtatrabaho na raw bilang isang receptionist. Si nanay at tatay naman, pagkatapos nilang bayaran ng lahat ng utang nila sa akin, ay namumuhay na raw ng simple. Ang perpektong imahe na iningatan nila ng napakatagal ay wala na. Hindi ko alam kung nagsisisi ba sila. At sa totoo lang, hindi ko na rin iniisip. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso at siguro balang araw, darating din ako doon. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang pagpapatawad sa aking sarili. Ang pagpapatawad sa sarili ko dahil hinayaan kong tratuhin nila ako ng ganoon sa loob ng mahabang panahon. Minsan, iniisip natin na ang paghihiganti ay ang makitang nagdurusa ang mga taong nanakit sa atin, pero natutunan ko na ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang maging masaya, ang maging malaya, ang mabuhay ng maayos at payapa malayo sa kanilang anino. Ang pinakamagandang ganti ay ang paglaya.